Kumusta po kayo, mga minamahal nating taga-subaybay ng Kwentong Puso TV? Ako si Maria, at gaya ng dati, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na magpapaintindi sa atin kung gaano katibay ang puso ng isang babae. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang bahay. Kailangan ng matibay na pundasyon. Ngunit paano kung ang mismong pundasyon na pinagkatiwalaan mo ay gumuho dahil sa isang lihim na nagmula hindi lamang sa iyong asawa, kundi pati na rin sa matalik mong kaibigan? Handa ba tayong bumangon at magtayo ng panibagong tahanan kahit pa man wala na tayong kakayahang magdala ng buhay sa mundong ito? Hindi ko na kailangan ng isang asawang baog. Ang mga salitang yon ay humampas kay Ariela nang mas masakit pa sa sugat ng operasyon na katatapos lang niyang pagdaanan. Nakasabit pa sa balikat niya ang sling bag na naglalaman ng mga papeles mula sa ospital. 5 araw, 5 araw lang siyang nawala. Sa sofa, nakaupo si Leo, ang kanyang asawa. Nakasandal naman sa dibdib nito si Lia, ang kanyang matalik na kaibigan. Pareho silang nakatingin sa kanya na tila isa siyang langgam na pinagmamasdan bago apakan. Ang sakit. Hindi iyon galing sa tahi sa kanyang tiyan, kundi galing sa pagtataksil ng 2 taong pinakamamahal niya sa mismong tahanan na pinagsikapan nilang itayo. Baog? Bulong ni Ariela. Nanginginig ang boses. Leo, noong 1 linggo lang, hawak mo ang kamay ko. Sabi mo, magpakatatag ako. Isang tawa ang kumawala kay Lia, isang tawa na parang basag na salamin, mapait at matinis. Oh, darling Ariela, huwag kang masyadong dramatic. That was last week. Ngayon, iba na. Ngumisi si Lia. Walang anak, walang pamilya, walang saysay ang buhay mo sa kanya. Nabitawan ni Ariela ang kaniyang bag. Kumalat ang mga gamit niya sa malamig at makintab na sahig. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap ito, Ariela. Sabi ni Leo, walang bahid ng pagsisisi sa kaniyang boses. I need a legitimate family, and you know you can't give that to me anymore. Ang bahay na ito, nasa pangalan ko. Mag-empake ka na at umalis. Ang pagtataksil ay isang bagay, ngunit ang kawalang hiyaan na ipinapakita nila ngayon, iyon ang tuluyang sumira sa lahat ng natitira sa puso ni Ariela. Pinapaalis mo ako? Ngayon, pagkatapos ng operasyon? Ang lalamunan ni Ariela ay tila may bumara. Hiya. Ang pakiramdam ng kahihiyan sa loob ng sarili niyang pamamahay sa harap ng isang babaeng minsan niyang tinuring na kapatid. You heard him, giit ni Lia. Tumayo at dahan-dahang lumapit sa kanya. Besides, Leo deserves someone better. Someone practical. Ibinaba ni Lia ang kaniyang boses na tila nakikisimpatya. Alam mo, Ariela, mas maganda kung aalis ka na lang ng walang gulo. Less stressful for everyone. Pwede ka pa naming bigyan ng maliit na allowance siguro? Allowance. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo niya para sa bahay na yon. Pagkatapos ng lahat ng luhang inubos niya para sa pangarap nilang magkaanak. Inaalok siya ng allowance ng sarili niyang asawa at ng kaniyang kaibigan. Wala na ba kayong hiya? Tanong ni Ariela, mahina ngunit madiin. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigilan niya. Ang mga kapitbahay, ang pamilya ko. Ganoon talaga ang buhay, Ariela. Malamig na sagot ni Leo habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. This is business. Ang bahay na ito, kailangan ng isang tunay na pamilya at hindi ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Sa sandaling iyon, tila may nagbago kay Ariela. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang kahihiyan ay nabalutan ng pangangailangang ipaglaban ang dignidad. Naglakad siya papunta sa maliit na lamesa sa tabi ng pinto, kinuha ang susi ng kaniyang lumang sasakyan at hinarap si Lia. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata.
walang galit, walang luha, walang takot. Huwag kang mag-alala, Leo. Aalis ako. Pero ang pag-alis ko, hindi nangangahulugang sa inyo na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at mabilis na pinindot ang numero ng kaniyang Tita Beth. Ang tanging taong alam niyang makakaintindi sa kanya. Aalis ako, pero babalik ako. At sa pagbalik ko, hindi na ako ang Ariela na kilala ninyo. Paglabas niya ng pinto, narinig niya ang mahinang tawanan ni Leo at Lia sa kaniyang likuran. Doon na nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina na pa niya pinipigilan. Luha hindi para sa pag-ibig na nawala, kundi para sa sarili niyang binuwag at tinapakan. Kay Tita Beth. Kailangan kong makapunta kay Tita Beth. Kailangan kong lumaban. Habang nagmamaneho siya palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na pangarap, napatingin siya sa kaniyang kamay sa manibela. Ang wedding ring ay naroon pa rin, kumikinang sa ilalim ng ilaw poste. Kasabay noon, umilaw ang screen ng kaniyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo. Hindi pa tapos ang laro, Ariela. Ang biyahe papunta sa bahay ng kaniyang Tita Beth ay malabo. Malabo dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. At malabo dahil tila lumulutang ang kaniyang isipan. Ang tanging malinaw lang ay ang daan patungo sa maliit na bahay sa kabilang barangay. Ang nag-iisang kanlungan na naiisip niya. Pagdating niya sa tapat ng gate na gawa sa yero, huminto ang kotse. Ngunit hindi pa rin siya makababa. Nakatingin lang siya sa manibela. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang mga salita ni Leo ay umuulit-ulit sa kaniyang isip. Baog. Walang saysay. Umalis ka na. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Tita Beth, isang babaeng nasa edad 50, may suot na duster at may bakas ng lakas at pag-aalala sa mukha. Nakita nito ang kotse ni Ariela. Hindi na ito nagtanong. Dahan-dahan itong lumapit sa gate at binuksan ito. Iyon lang ang kinailangan ni Ariela. Ang simpleng pagbubukas ng gate. Pagbaba niya ng sasakyan, bumigay na ang lahat ng lakas na pinilit niyang tipunin. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kaniyang tiyahin. At doon, sa balikat ni Tita Beth, humagulgol si Ariela na parang isang batang nawawala. Tita, Tita, wala na. Iyon lang ang paulit-ulit niyang nasasabi. Shh! Halika sa loob. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Tita Beth. Inakay siya nito, papasok sa simpleng sala. Umupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Habang umiinom ng tubig, dahan-dahang ikinuwento ni Ariela ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang mga salita ni Leo, ang presensya ni Lia, ang pagpapaalis sa kanya. Sa bawat salita, tila may kutsilyong lalong bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi nagsalita si Tita Beth. Nakikinig lang ito. Ang mga mata ay nakatutok sa pamangkin. Nang matapos si Ariela, katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog lang ng electric fan at ng hikbi ni Ariela ang maririnig. Ang dignidad, Ariela. Basag ni Tita Beth sa katahimikan, hindi yan binibigay at lalong hindi yan kinukuha. Pinaninindigan yan. Tumingin si Ariela sa kaniyang tiyahin, ang mga mata ay namamaga. Pero tita, ang sakit, ang hiya. Buong buhay ko, ang pangarap ko lang ay maging mabuting asawa, maging ina. At mabuti kang asawa, putol ni Tita Beth. Pero ang pagiging ina, marami yang paraan. Hindi lang sa pagluluwal ng sanggol, pero hindi pa yan ang laban ngayon. Ang laban ngayon ay para sa sarili mo. Tumayo si Tita Beth at nagtungo sa kusina. Pagbalik nito, may dala na itong isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Amoy na amoy ang luya at bawang. Kainin mo to. Utos nito. Ang mainit na sabaw ang unang gamot sa nanlalamig na puso. Habang kumakain,
Unti-unting kumalma ang kalooban ni Ariela. Ang init ng sabaw ay tila gumapang sa buo niyang katawan. Hindi nito tinanggal ang sakit, pero nagbigay ito ng kaunting lakas. Noon pa man, bulong ni Tita Beth na tila sa sarili lang nagsasalita. May kakaiba na sa mga ngiti ni Leah, parang laging may tinatago. Napatingin si Ariela. Naalala niya ang mga ngiti ni Leah, ang mga yakap, ang mga sikretong ibinahagi niya dito na ngayon ay armas na laban sa kanya. Nang paubos na ang laman ng mangkok ni Ariela, may kumatok sa gate. Sino naman kaya yan? Tanong ni Tita Beth. Sumilip ito sa bintana. Isang lalaking naka-uniforme ng delivery service ang nasa labas. May hawak na isang brown envelope. Para raw po kay Ma'am Ariela Reyes, sabi ng lalaki nang buksan ni Tita Beth ang pinto. Nagkatinginan sila ni Ariela. Sino ang magpapadala sa kanya ng sulat dito? Paano nalaman na narito siya? Kinakabahang kinuha ni Ariela ang sobre. Selyado ito at may logo ng isang law firm. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang makapal na papel ang nakatiklop. Formal demand letter. Binasa niya ang mga salita. Ang mga legal na termino ay tila walang kahulugan sa una. Hanggang sa nabasa niya ang pinakabuod nito. You are hereby given a non-extendable period of 7 calendar days from the receipt of this letter to retrieve any and all remaining personal belongings from the property. Failure to do so will result in the disposal of the said items. 7 araw. Ang 10 taon ng pagsasama nila ni Leo, ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na yon, ay binigyan lang ng 7 araw na taning. Ang kanlungan na sandali niyang naramdaman ay biglang gumuho. Ito na ang simula ng tunay na laban. Hawak ni Ariela ang demand letter na tila isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw. 7 araw. Iyon ang presyong itinakda ni Leo para sa isang dekada ng kanilang pagsasama. Walang hiya talaga. Nanggigigil na sabi ni Tita Beth habang nakadungaw sa balikat ni Ariela. Nagmamadali siyang itapon ka na parang basura. Hindi tayo pwedeng pumayag dito, Ariela. Ano po ang gagawin ko, tita? Tanong ni Ariela. Ang boses ay puno ng pagkalito at takot. Wala akong alam sa batas. Wala akong pera para sa abogado. Ako rin. Pag-amin ng tiyahin niya. Pero may kilala ako. Isang paralegal sa barangay hall. Pwede siyang magpayo kung saan tayo pwedeng lumapit para sa libreng tulong legal. Bukas na bukas, pupuntahan natin. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa isang gusali, malapit sa munisipyo kung saan may Public Legal Assistance Office. Pinayuhan silang maghintay dahil marami ang nakapila. Para hindi mainip, nagyaya muna si Ariela na magkape sa isang maliit na coffee shop sa tapat. Habang naglalakad papasok, abala si Ariela sa pagbabasa ulit ng sulat ni Leo. Hindi niya napansin ang isang lalaking papalabas na may dalang malaking rolyo ng mga building plan. Nabunggo niya ito. Natapon ang hawak niyang mainit na kape, hindi lang sa sahig, kundi pati na rin sa puting papel ng mga plano. Ay, sorry po. Naku, pasensya na po. Sunod-sunod na sabi ni Ariela habang dali-daling kumukuha ng tissue sa kanyang bag. Miss, okay lang. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki. Nang iangat ni Ariela ang kanyang tingin, nakikita niya ang isang lalaking matangkad, may maamong mukha at mga matang nag-aalala. Sa kabila ng abala na naidulot niya, wala siyang nakitang inis sa mukha nito. Yung plano niyo, nabasa, sabi ni Ariela. Tinuturo ang malaking mantsa ng kape. Ngumiti lang ang lalaki. Okay lang yan. Draft pa lang naman. Mas importante hindi ka napaso. May kung anong kumirot sa puso ni Ariela. Ang simpleng tanong na iyon, okay ka lang ba? Ay isang bagay na hindi niya narinig kay Leo sa loob ng maraming buwan. Ang pag-aalala para sa kanya at hindi para sa nasirang bagay ay isang bagay na halos nakalimutan na niya. Ako si Gabriel. Pagpapakilala ng lalaki,
Inilahad ang kamay. Nag-atubili si Ariela bago ito tanggapin. Ariela, nice to meet you, Ariela, kahit sa medyo magulong paraan, sabi ni Gabriel habang pinupulot ang mga papel. Arkitekto ako, medyo sanay na sa mga ganitong aksidente. Tumulong si Ariela sa pagpulot. Pasensya na talaga. Lutang yata ang isip ko ngayon. Lahat tayo dumadaan dyan. Ngumiti ulit si Gabriel. Isang ngiting tila nagbibigay liwanag sa maliit na coffee shop. Sige, mauna na ako. Ingat ka. Pag-alis ni Gabriel, naiwan si Ariela na nakatayo roon. Hawak pa rin ang tasa ng kape na ngayon ay halos wala ng laman. Ang maikling pag-uusap na yon ay parang isang patak ng ulan sa gitna ng mahabang tagtuyot. Isang paalala na mayroon pa palang kabutihan sa mundo. Pumasok na siya sa opisina ng abogado. Isang matandang abogada ang humarap sa kanya. Matapos marinig ang buong kwento at mabasa ang demand letter, tumango-tango ito. Malinaw na constructive dismissal ito sa inyong conjugal home, sabi ng abogada. At ang bahay, kahit nakapangalan pa sa asawa mo, kung binili yan sa loob ng kasal ninyo, kahati ka dyan. Pero may isang bagay akong napansin na kakaiba. Ano po yun, attorney? Ang pagmamadali niya. Usually, sa mga ganitong kaso, hindi ganito kabilis ang aksyon. May dahilan kung bakit gusto kanyang mapaalis agad. Tiningnan ng abogada si Ariela. May hinala ka ba kung ano yon? Umiling si Ariela. Wala siyang maisip. Kailangan natin ng kopya ng titulo ng lupa at ng deed of sale. Doon natin malalaman kung may mali sa mga papeles. Payo ng abogada. Pero mahirap yon makuha kung ayaw niyang ibigay. Lumabas si Ariela sa opisina na mas maraming tanong kaysa sagot. Nangako siyang babalik kapag meron na siyang mga dokumento, pero paano? Kinagabihan, sa kabila ng pagtutol ni Tita Beth, nagpasya si Ariela na bumalik sa dati nilang bahay. Hindi para makipag-away, kundi para kuhanin ang ilang mahahalagang gamit, mga papeles, damit, at lalo na ang mga alaalang iniwan ng kanyang yumaong ina. Tahimik siyang pumasok gamit ang sarili niyang susi. Madilim ang bahay, mukhang walang tao. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanilang kwarto. Ang lahat ay tila normal, maliban sa isang bagay. May mga damit pambabae sa aparador na hindi sa kanya. Mga damit ni Leah. Pinilit niyang huwag pansinin ang kirot sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang kanyang maliit na baul kung saan niya itinatago ang mga importanteng dokumento. Nandoon pa naman ang kanyang birth certificate at mga lumang papeles. Pero wala ang marriage contract nila at ang mga dokumento ng bahay. Tila sinadyang kunin. Habang naghahalungkat, napansin niya ang isang maliit na jewelry box sa ibabaw ng drawer ni Leah. Sa loob nito, nakita niya ang isang pamilyar na bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kwintas na may pendant na bulaklak ng sampagita. Iyon ang kwintas ng kanyang ina. Ang huling regalo nito sa kanya bago ito pumanaw. Akala niya ay nawala niya ito 1 taon na ang nakalipas. Matapos ang isang handaan sa bahay, hinanap niya ito kahit saan pero hindi niya makita. Pero ngayon, narito ito. Sa mga gamit ni Leah, ang sakit ng pagtataksil ay biglang nag-ibang anyo. Hindi na ito simpleng agawan ng asawa. Ito ay isang malalim at matagal ng pagkakanulo. Habang hawak niya ang kwintas, naramdaman ni Ariela ang galit na unti-unting pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa buhay na ninakaw. Ang kwintas ng kanyang ina ay mahigpit niyang hawak habang nagmamaneho pabalik sa bahay ni Tita Beth. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtatraidor, ay nagsilbing panggatong sa apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob niya. Ninanakaw na pala niya hindi lang ang asawa mo, kundi pati ang alaala ng nanay mo, sabi ni Tita Beth nang ipakita ni Ariela ang kwintas. Umiling-iling ito. Hayop,
walang kaluluwa. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa hapagkainan, tiningnan ni Ariela ang natitira niyang pera sa wallet. Hindi ito sapat para sa isang mahabang laban sa korte. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tita, ano po ang pinakamagaling kong gawin? Tanong ni Ariela, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong handa ng lumaban. Ang pagluluto, sagot agad ni Tita Beth. Manang-mana ka sa nanay mo. Ang sarap mong magluto. Bakit hindi natin gamitin yan? Ang ideya ay simple, ngunit nakakatakot. Sa maliit na espasyo sa harap ng bahay ni Tita Beth, na madalas daanan ng mga construction worker at mga empleyado mula sa kalapit na pabrika, maaari silang magtayo ng isang maliit na karinderya. Sa tulong ng kanyang tiyahin, sinimulan nilang linisin ang lugar. Naglabas sila ng isang lumang lamesang kahoy at 2 bangko. Nag-ipon sila ng kaunting puhunan para sa mga sangkap. Ang unang menu ni Ariela, adobong manok, sinigang na baboy, at ginisang ampalaya. Mga pagkaing pampamilya, mga pagkaing may puso. Sa unang araw, nanginginig pa ang kamay ni Ariela habang nagsasandok ng kanin para sa kanyang mga unang customer. Ngunit nang makita niya ang ngiti sa mukha ng isang construction worker matapos tikman ang kanyang adobo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Manamit po. Ang sarap ng luto niyo. Parang luto ng nanay ko, sabi nito. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Ariela. Sa bawat sandok, sa bawat platong inihahain niya, unti-unti niyang nararamdaman na may silbi siya, na ang kaniyang halaga ay hindi nakadepende sa pagiging asawa o ina, kundi sa sarili niyang kakayahan. Isang tanghali, habang abala siya sa paghiwa ng mga gulay, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Amoy pa lang. Masarap na. Paglingon niya mo, nakita niya si Gabriel, ang arkitektong nakabungguan niya. Nakasuot ito ng hard hat at may dalang mga blueprint. Gabriel, gulat na tanong ni Ariela. Small world, no? Ngiti nito. May ginagawa kaming proyekto dyan sa kanto. Nakita ko tong karinderya. Sabi ko, susubukan ko. Hindi ko alam na chef ka rin pala. Nagsisimula pa lang. Nahihiyang sagot ni Ariela. Umorder si Gabriel ng sinigang. Habang kumakain, napansin niyang medyo umuuga ang lamesang kahoy. Pagkatapos niyang kumain, walang sabi-sabing kumuha ito ng ilang piraso ng karton mula sa kaniyang bag at maingat na inilagay sa ilalim ng isang paa ng lamesa. Ayan, mas stable na, sabi niya, para hindi na matapon ng kape ng susunod na customer mo na mula si Ariela. Ang simpleng gesto na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa kaniyang dibdib. Naging regular na customer si Gabriel. Araw-araw, tuwing tanghalian, naroon siya. Hindi lang siya kumakain, kundi nagkukwento rin tungkol sa kanyang araw, sa mga pangarap niya bilang arkitekto, at nakikinig din sa mga kwento ni Ariela. Isang hapon, isang batang lalaki na taga doon lang sa kalye nila ang lumapit. Tiningnan nito ang mga ulam na nakahain. Pabili po, sabi nito, pero halata sa mukha ang hiya. Pero barya lang po ang pera ko. Naalala ni Ariela ang sarili niyang pangarap na magkaroon ng anak. Ngumiti siya sa bata. Ano ang gusto mo? Sige na, pumili ka. Treat ko. Kumuha siya ng isang plato, nilagyan ng kanin at adobo at ibinigay sa bata. Ang tuwa sa mga mata ng bata ay higit pa sa anumang bayad na maaari niyang matanggap. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang klase ng pagiging ina, ang pag-aaruga sa kapwa. Habang pinagmamasdan niya ang batang kumakain, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero, ang secret texter. May kalakip itong litrato, isang dokumento. Malinaw na nakapirma doon si Leo. Pero ang malaking bahagi ng nilalaman ay natatakpan ng anino. Habang tinititigan niya ang litrato, isang anino naman ang tumabon sa kanyang harapan. Pag-angat niya ng tingin,
Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo sa harap ng kanyang karinderya si Leah. Nakapamewang ito, suot ang mamahaling bestida at may mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Well, 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 sabi ni Leah, ang boses ay puno ng pangungutya. Look what we have here. From a lady of the house to a tinderang karinderya. How the mighty have fallen. Tiningnan ni Leah ang mga ulam sa display. Ano to? Ampalaya? Bagay na bagay sa'yo. Isang babaeng puno ng pait. Tumingin si Leah sa paligid sa mga customer na nagsisimulang makinig. At sa harap nilang lahat, malakas niyang sinabi, huwag kayong kakain dito. Baka mamaya may lason pa yan. Katulad ng lason sa ugali ng nagluluto. Ang mga salita ni Leah ay parang bombang sumabog sa maliit na karinderya ni Ariela. Ang mga customer na kanina lang ay masayang kumakain ay biglang natahimik. Ang iba ay napayuko. Ang iba naman ay nagbubulungan na. Ang kahihiyan ay muling gumapang sa buong pagkatao ni Ariela. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hinubad niya ang kanyang apron, dahan-dahang ipinatong sa lamesa at humarap kay Leah. Umalis ka na, Leah, sabi ni Ariela. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka sa pamamahay ko. Pamamahay mo? Tumawa si Leah. Ito? Isang dampa sa tabi ng kalsada? Huwag mo akong patawanin, Ariela. Ang tunay na bahay mo, ako na ang nakatira. Bago pa man makasagot si Ariela, isang babae mula sa kabilang lamesa ang tumayo. Si Aling Nena, isang matandang babae na matagal ng kapitbahay ni Tita Beth at nakakita kay Ariela na lumaki. Tama na yan, Ineng, sabi ni Aling Nena, nakaturo kay Leah. Kilala ko ang batang to. Hinding-hindi yan gagawa ng masama. Baka ikaw ang may lason dyan sa dilala mo. Natigilan si Leah. Hindi niya inaasahan na may kakampi kay Ariela. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa mapang-asar ay naging biktima. Hindi niyo po alam ang buong kwento, paawa ni Leah. Niloko niya ang asawa niya. Nagkaroon siya ng problema sa pag-iisip pagkatapos ng operasyon, kaya siya pinalayas. Ako lang po ang dumadamay kay Leo ngayon sa pinagdadaanan niya. Ang kasinungalingan ay napakabilis kumalat, mas mabilis pa sa apoy. Sa mga sumunod na araw, iyon na ang naging usap-usapan sa buong barangay, na si Ariela ay nabaliw, na siya ang nangaliwa. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay nag-iba. Ang dating mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan kapag siya ay dumadaan. Bumagsak ang benta sa karinderya. May mga dating customer na umiiwas na. Gabi-gabi, umiiyak si Ariela sa balikat ni Tita Beth. Tita, bakit ganito? Ako na nga ang nasaktan. Ako pa ang masama. Sabi niya. Ganyan ang mundo, anak. Sagot ni Tita Beth. Ang tsismis ay sandata ng mga duwag. Ang kailangan mong gawin ay huwag magtago. Ipakita mo sa kanilang hindi ka apektado. Pero mahirap. Bawat tingin, bawat bulong, ay parang karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Isang tanghali, habang halos walang customer sa karinderya, dumating si Gabriel. Nagulat si Ariela na makita siya. Narinig ko ang mga usap-usapan, sabi ni Gabriel habang umuupo. Huwag mong pansinin. Paano ko hindi papansinin? Malungkot na sagot ni Ariela. Ito ang buhay ko, Gabriel. Ang pangalan ko. Sinisira nila. Habang nag-uusap sila, isang grupo ng mga babae ang dumaan sa tapat ng karinderya. Nagtawanan sila at nagparinig ng malakas. Naku, hayan na ang arkitekto. Baka yan ang ka-business partner niya, sabi ng isa. Hindi na nakapagtimpi si Ariela. Tumayo siya para harapin ang mga ito, ngunit naunahan siya ni Gabriel. Humarang si Gabriel sa kanila, hindi galit, ngunit may awtoridad sa boses. Mga ale, kung wala po kayong magawang matino, maaari po bang sa ibang lugar na lang kayo magkalat ng tsismis? Sabi niya. Ang babaeng ito ay naghahanap buhay ng marangal. Sana irespeto natin iyon.
Natameme ang mga babae. Walang nakasagot at nagmadali na lang silang umalis. Humarap si Gabriel kay Ariela. Hayaan mo sila. Ang mahalaga ay kung ano ang totoo. At alam ko, alam ng mga taong tunay na nakakakilala sa'yo kung ano ang totoo. Ang pagtatanggol na yon sa harap ng publiko ay mas matimbang pa sa lahat ng masasakit na salitang narinig ni Ariela. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, habang nagliligpit na sila ni Tita Beth, isang tricycle ang huminto sa tapat. Isang unipormadong lalaki ang bumaba. Isang court process server. May inabot itong isa na namang sobre kay Ariela. Ano na naman to? Kinakabahang tanong ni Tita Beth. Binuksan ni Ariela ang sulat. Sumikip ang kanyang dibdib. Isa itong subpena. Idinidemanda siya ni Leo. Libel, paninirang puri. Dahil daw sa pagtatang kanyang linisin ang kanyang pangalan sa ilang kapitbahay na nagdulot ng kahihiyan sa pangalan ni Leo. Ang biktima ngayon ay siya na ang akusado. Ginagamit ni Leo ang batas para lalo siyang idiin sa putik. Ang laban ay umakyat na sa panibagong antas. Ang subpuena ay tila isang malamig na bakal na dumampi sa balat ni Ariela. Ang bigat nito ay ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi na ito simpleng chismis. Opisyal na, ginawa siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Ito na ang sinasabi ko, sabi ng abogada niya kinabukasan habang sinusuri ang papeles. Kaya siya nagmamadali. Gusto kanyang busalan. Gusto niyang matakot ka para pirmahan mo na lang ang anumang gusto niya. Ano po ang laban ko, attorney? Salita ko laban sa salita niya. Nanghihinang tanong ni Ariela. Kailangan natin ng ebidensya, isang bagay na hindi kayang pasinungalingan. Muling tiningnan ng abogada ang mga mata ni Ariela. Ariela, pilitin mong alalahanin bago ka operahan. Noong mga panahong stress ka at gulong-gulo ang isip mo, may pinapirmahan ba sa'yo si Leo? Kahit anong papel. Napaisip ng malalim si Ariela. Ang mga linggo bago ang operasyon niya ay malabo. Puno ng takot, pag-aalala, at sunod-sunod na check-up. Mayroon po, dahan-dahang sabi ni Ariela. Isang gabi, umuwi siyang may dalang mga dokumento. Sabi niya, para daw sa insurance ng bahay. Para kung ano man daw ang mangyari sa operasyon, secured daw ang investment namin. Pagod na pagod ako noon, attorney. Nagtiwala ako. Pumirma ako. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Ariela. Iyon na marahil yon, sabi ng abogada. Kailangan nating makuha ang kopya ng dokumentong yon. Pero dahil ayaw niyang ibigay, kailangan nating dumaan sa Register of Deeds. Ang proseso ay matagal at nakakapagod, ngunit sa tulong ng abogada, nakakuha sila ng certified true copy ng titulo ng lupa at ng lahat ng dokumentong nakaanotasyon dito. Sa opisina ng abogada, inilatag nila ang mga papeles at doon nakita nila ang katotohanan. Isang deed of waiver of rights. Isang dokumento kung saan nakasaad na si Ariela ay kusang loob na tinatalikuran ang lahat ng karapatan niya sa kanilang bahay at ibinibigay ito ng buo kay Leo. Ang petsa, 2 araw bago ang kanyang operasyon, at ang pirma, naroon ang pangalan niya. Ngunit ang pagkakatitik ay tila pilit at nanginginig. Hindi ko ito binasa, bulong ni Ariela. Nanginginig ang mga labi. Sinamantala niya ako. Hindi lang yan, sabi ng abogada. Tinuturo ang pirma. Sa tingin ko, hindi mo ito pirma. O kung sayo man, pinirmahan mo ito sa ilalim ng matinding pressure. Kailangan nating ipasuri ito sa isang handwriting expert. Ang balita ay parang isang suntok sa sikmura. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kaniyang buhay ay planado pala ang lahat. Pag-uwi niya sa bahay ni Tita Beth, dala ang masamang balita. Naabutan niya si Gabriel na nag-aabang sa labas ng karinderya. May dala itong isang maliit na paso. Para sa'yo, sabi ni Gabriel. Iniabot ang isang maliit na cactus. Katulad mo, matibay.
Hindi kailangan ng madalas na pag-aalaga, pero lumalaban para mabuhay at may tinik para sa mga gustong manakit. Sa kabila ng bigat sa kaniyang dibdib, napangiti si Ariela. Kinuwento niya kay Gabriel ang tungkol sa waiver at sa hinala nilang pamimeke ng pirma. Handwriting expert? Sabi ni Gabriel. May kakilala ang tito ko. Isa siya sa mga pinakamagaling sa bansa. Pwede kitang tulungang makipag-ugnayan sa kanya. Ang alok ni Gabriel ay isang sinag ng pag-asa. Kinabukasan, sinamahan siya nito sa opisina ng eksperto. Matapos suriin ang kopya ng dokumento at ang mga sample ng tunay na pirma ni Ariela, tumango ang eksperto. May mga senyales ng forgery dito, sabi nito. Pero para makasiguro, kailangan ko ang orihinal na dokumento at may isa pa akong napansin. Ang uri ng tinta na ginamit dito ay espesyal. Karaniwang ginagamit ng isang particular na notary public office dito sa syudad, isang notaryo. Ibig sabihin, may kasabwat si Leo. Habang pauwi, ang isip ni Ariela ay lumilipad. Ang panloloko ay mas malalim at mas malawak kaysa sa inakala niya. Biglang tumunog ang telepono ni Tita Beth. Galing ito sa isang kapitbahay. Ariela, si Leo, nandito? Nag-aalalang sabi ni Tita Bebeth pagkababa ng telepono. Nasa karinderya, hinihintay ka raw. Nagmadali silang umuwi. At doon nga, nakaupo si Leo sa isa sa mga bangko, nag-iisa. Mukha siyang balisa. Hindi siya mukhang galit o mayabang, gaya ng dati. Tumayo si Leo pagkakita sa kanya. Ariela, mag-usap tayo, sabi nito. Ang boses ay mas mahinahon kaysa dati. Look, I'm willing to withdraw the libel case. Bibigyan kita ng malaking halaga. Sapat para makapagsimula ka ulit. Nagulat si Ariela. Ano ang nakain nito? May kondisyon, dugtong ni Leo. Pirmahan mo na ang divorce papers at lahat ng papeles na nagsasabing wala ka ng habol sa bahay. Let's end this peacefully. Ang alok niya ay hindi tunog panalo. Ito ay tunog desperado. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Ariela. May alam si Leo na hindi pa niya alam. At natatakot ito. Natatakot ito na malaman niya ang katotohanan. Hindi tinanggap ni Ariela ang alok ni Leo. Ang takot sa mga mata nito ay sapat ng sagot para sa kanya na nasa tama siyang landas. Umalis si Leo na walang napala, pero nag-iwan ito ng palaisipan. Bakit siya biglang natakot? Lumipas ang ilang araw. Ang kaso ng libel ay nakabinbin at ang investigasyon sa waiver ay nagpapatuloy. Sa gitna ng lahat ng tensyon, isang bagay ang nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa buong barangay, ang taunang fiesta. Noong una, ayaw lumabas ni Ariela. Ayaw niyang harapin ang mga tingin at bulungan. Pero pinilit siya ni Tita Beth. Ito ang pagkakataon mo, Ariela, sabi ng tiyahin. Huwag kang magmukmok dito. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nagpapatalo. Tumayo ka, magluto ka, at makisaya ka. Ang pinakamagandang ganti sa mga tsismosa ay ang makita kang masaya. May punto si Tita Beth, kaya sa araw ng fiesta, sa halip na isara ang karinderya, nagluto si Ariela ng kaniyang espesyalidad. Isang malaking kaldero ng kare-kare na may kasamang bagoong na siya mismo ang gumawa. Bilang handog sa fiesta, ipinatikim niya ito ng libre sa sino mang dadaan. Ang amoy ng kare-kare ay kumalat sa buong kalye. Unti-unti, ang mga taong dati umiiwas ay nagsimulang lumapit. Una, dahil sa libreng patikim, pero kalaunan dahil sa sarap ng luto ni Ariela. Dumating si Gabriel, hindi na naka-uniforme ng pang-construction, kundi nakasimpleng t-shirt at maong. May dala siyang 2 bote ng malamig na soft drinks. Happy Fiesta! Bati niya, may ngiti sa labi. Salamat! Sagot ni Ariela. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha.
Magkasama silang naupo sa isang tabi, pinapanood ang mga batang naglalaro, ang mga palaro sa kalsada at ang makukulay na banderitas. Sa gitna ng ingay at saya ng fiesta, nakahanap sila ng isang tahimik na sulok para sa kanilang dalawa. Alam mo, ang fiesta, parang buhay, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa paligid. Magulo, maingay, minsan nakakapagod. Pero kung titingnan mong mabuti, puno ng kulay at saya. Kailangan mo lang hanapin ang tamang pwesto. Napatingin si Ariela sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang si Gabriel ang tamang pwesto na matagal na niyang hindi nararana. Sa kabilang dako ng kalsada, sa gitna ng mga tao, nakita nila sina Leo at Lia. Nakatayo sila roon, hindi nakikisaya, kundi nakamasid. Nakita ni Ariela ang inis sa mukha ni Lia habang nakatingin ito sa direksyon nila. Si Leo naman ay mukhang balisa. Laging tumitingin sa kaniyang cellphone. Hindi sila pinansin ni Ariela. Sa halip, itinuon niya ang kaniyang atensyon sa isang paligsahan, sa pagkanta sa maliit na entablado. Mainit ang sikat ng araw. Hindi na malaya ni Ariela. Sa likod niya, tahimik na itinaas ni Gabriel ang kaniyang kamay para takpan ang kanyang mukha mula sa sikat ng araw. Isang maliit na gesto, pero puno ng pag-aalaga. Napansin yun ni Tita Beth mula sa malayo at napangiti ito. Ngunit ang nangiti niya ay napawi nang may makita siyang kakaiba. Sa isang madilim na eskinita, malayo sa kasiyahan, nakita niya si Lia na may kausap na isang lalaking hindi pamilyar. May inabot si Lia na isang makapal na puting sobre sa lalaki bago ito mabilis na umalis. Sino iyon? At ano ang laman ng sobre? Nang magtatakip silim at matapos na ang kasiyahan, nagsimula ng magligpit si Ariela. Tinulungan siya ni Gabriel. Salamat sa araw na ito, Gabriel, sabi ni Ariela. Matagal na akong hindi nakangiti ng ganito. Ako rin, sagot ni Gabriel. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Salamat sa'yo. Nang handa na si Ariela, na ipasok ang kaniyang maliit na motorsiklo na ginagamit niya sa pagde-deliver ng mga in-order na pagkain, napansin niya ang isang bagay na mali. Ang gulong sa likod ay flat. Nang suriin niya itong mabuti, hindi ito simpleng pagka-flat. May nakita siyang isang maliit at malinis na butas sa gilid nito. Isang butas na tila sinadya. Isang butas na gawa ng isang matulis na bagay. May sumabutahe sa kanya. Sa gitna mismo ng masayang fiesta. Sinadya to, sabi ni Gabriel, habang sinusuri ang butas sa gulong ng motor ni Ariela. Ang saya ng fiesta kanina ay biglang napalitan ng tensyon. Maliit pero malalim, gawa ng ice pick o screwdriver. Umiling si Ariela, hindi makapaniwala. Sino namang gagawa nito? Anong mapapala nila sa pagbutas ng gulong ko? Nagkatinginan sila ni Gabriel. Pareho nilang alam kung sino ang posibleng may gawa. Ngunit ang tanong ay bakit? Hindi ito tungkol sa gulong, Ariela, sabi ni Gabriel. Tumayo at pinagpagan ang kamay. Panggugulo ito. Gusto nilang iparamdam sa'yo na kahit anong oras, kaya kanilang abalahin na hindi ka ligtas. Ang realisasyon ay tumama kay Ariela. Ang pananabutahe ay hindi para sirain ang motor niya, kundi para sirain ang kapayapaan ng isip niya. Lalo na pagkatapos ng isang masayang araw. Hayaan mo, ako na ang bahala dito, alok ni Gabriel. May malapit na vulcanizing shop dito, itutulak ko na lang. Naku, huwag na. Nakakaya naman sa'yo, tanggi ni Ariela. Ano ka ba? Magkapit bahay tayo sa pwesto, biro ni Gabriel. Tinutukoy ang karinderya niya at ang construction site nito. Walang hiya-hiya. Sa kagabi na, delikado. Walang nagawa si Ariela kundi pumayag. Habang dahan-dahang itinutulak ni Gabriel ang motor sa madilim na kalye, tahimik siyang sumunod sa tabi nito. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga yabag at ang kaluskos ng flat na gulong sa aspalto. Minsan, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Pag-amin ni Ariela sa gitna ng katahimikan, ang pagod-pagod ko na, Gabriel, sa mga kaso
sa tsismis, sa mga ganitong panggugulo. Minsan, gusto ko na lang isuko. Ibigay na lang sa kanila yung bahay. Huminto si Gabriel sa pagtulak at humarap sa kanya. Ang ilaw mula sa isang poste ay nagbigay liwanag sa seryoso niyang mukha. Naiintindihan ko, sabi niya. Pero isipin mo, Ariela, bahay ba talaga ang pinaglalaban mo? Napakunot ang noo ni Ariela. Ano ang ibig mong sabihin? Naging arkitekto ako kasi naniniwala akong ang mga bahay ay hindi lang basta istruktura ng semento at bakal. Paliwanag ni Gabriel. Ang mga bahay ay taguan ng mga alaala. Bawat sulok, bawat pader, may kwento. Ang unang tawa ng anak mo, ang amoy ng niluluto ng nanay mo, ang mga pangarap na binuo niyo sa sala. Yun ang kaluluwa ng isang tahanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ariela. Hindi ka lumalaban para sa semento at bakal. Lumalaban ka para sa mga taon na ininvest mo, sa mga pangarap na binuo mo, sa mga alaalang gusto nilang burahin. Lumalaban ka para sa sarili mong kwento. Ang mga salita ni Gabriel ay tumagos sa puso ni Ariela. Naalala niya ang lahat. Ang pagod niya sa paglilinis ng bahay na yon. Ang saya niya nang sa wakas ay makabili sila ng bagong sofa. Ang pangarap niyang itutulak ang duyan ng magiging anak niya sa hardin. Naalala niya ang isang maliit na puno ng sampagita sa sulok ng kanilang hardin. Siya mismo ang nagtanim noon. Isang alaala para sa kanyang ina na paborito ang amoy ng bulaklak na yon. Ang puno na yon, ang amoy na yon, bahagi iyon ng pagkatao niya. May tanim akong sampagita doon. Halos pabulong na, sabi ni Ariela. Para kay mama. Ngumiti si Gabriel. Kita mo na, hindi mo pwedeng isuko yon. Sa sandaling iyon, nagbago ang pananaw ni Ariela. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa paghihiganti o sa material na bagay. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sarili niyang identidad na pilit nilang inaagaw. Nakarating sila sa vulcanizing shop. Habang ginagawa ang gulong, umupo sila sa isang bangko sa labas. Nag-vibrate ang telepono ni Ariela. Isang mensahe na naman mula sa secret texter. 2 salita lang. Notario Robles. Ang pangalan ng posibleng kasabwat. Ito na ang susunod na piraso ng puzzle. Ipinakita niya ito kay Gabriel. Robles, inulit ni Gabriel. May mga naririnig ako tungkol sa pangalan na yan sa industriya. Medyo may reputasyon. Bago pa man sila makapag-usap pa tungkol dito, isa na namang tawag ang dumating sa telepono ni Ariela. Isang rehistradong numero mula sa ospital kung saan siya naoperahan. Hello, si Mrs. Ariela Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ako nga po. Bakit po? Ma'am, tumatawag lang po kami for confirmation. May nag-request po kasi ng certified true copy ng inyong medical records, particularly your OBGYN surgical records. Ang nag-request po ay ang law office ng inyong asawa, si Mr. Leo Reyes. Nais lang po naming i-verify kung may consent po kayo dito. Nanlamig ang buong katawan ni Ariela. Bakit? Bakit kailangan ni Leo ang medical records niya? Ang pinakapribado at pinakamasakit na parte ng buhay niya, bakit niya ito hinahalungkat? Anong masamang balak na naman ang iniisip nito? Hindi. Wala silang consent. Huwag niyong ibigay. Halos pasigaw na sagot ni Ariela sa kausap sa telepono. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ang operasyon niya ang resulta noon, iyon ang pinakamasakit na sugat na hanggang ngayon ay hindi pa naghihilom. At ngayon, gusto itong gamitin ni Leo bilang sandata. Masusunod po, ma'am. Hindi po namin i-release. Protocol lang po na i-verify. Sabi ng babae sa kabilang linya bago magpaalam. Pagkababa ng telepono, napasandal si Ariela sa pader. Anong gagawin niya sa medical records ko, Gabriel? Gagamitin niya yan para ipakitang unstable ka. Seryosong sabi ni Gabriel. Ang kaninang maamang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Para palabasin na hindi ka credible sa korte,
Isang maruming taktika. Ang kasamaan ni Leo ay tila walang hangganan. Kailangan nating maunahan siya, sabi ni Ariela. Ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Kailangan nating mahanap si Robles. Kinabukasan, gamit ang impormasyong nakuha ni Gabriel mula sa mga kontak niya, nahanap nila ang opisina ni Notary Public Robles. Isa itong maliit at luma ng opisina na nakatago sa isang eskinita sa downtown. Mukha itong lugar kung saan ginagawa ang mga transaksyong hindi legal. Anong plano? Tanong ni Ariela habang nakatayo sila sa kabilang kalsada. Pinagmamasdan ang opisina. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok at magtanong. Itatanggi niya lang lahat, sabi ni Gabriel. Kailangan natin ng dahilan. Magpapanggap tayo. Magpapanggap na ano? Na isang mag-asawang kailangan magpanotaryo ng deed of sale. Titingnan natin ang reaksyon niya. Paliwanag ni Gabriel. Huminga ng malalim si Ariela. Pumasok sila sa opisina. Amoy luma at alikabok sa loob. Isang matabang lalaki na may makapal na salamin ang nakaupo sa likod ng isang mesang puno ng mga papeles. Siya na marahil si Robles. Magandang hapon po, bati ni Gabriel. Magpapanotaryo po sana kami. Tiningnan sila ni Robles mula ulo hanggang paa. Ano? Deed of sale po para sa isang lupa. Sagot ni Gabriel habang inilalabas ang ilang pekeng dokumento na inihanda niya. Habang kunwaring sinusuri ni Robles ang mga papel, sinimulan ni Gabriel ang plano. Nga pala, Attorney Robles, nirekomenda po kayo sa amin ng kaibigan naming si Leo Reyes, baka kilala niyo po. Sa pagbanggit ng pangalan ni Leo, bahagyang nanigas ang kamay ni Robles. Nag-angat ito ng tingin mula sa mga papel. Ang mga mata ay nanliit sa likod ng makapal na salamin. Sino ulit? Tanong nito. Tila nagbibingi-bingihan. Leo Reyes po. Kliyente niyo rin daw po. Madiing ulit ni Gabriel. Wala akong kilalang ganyan. Mabilis na sagot ni Robles bago ibalik ang mga papel. Pasensya na. Marami akong ginagawa ngayon. Sa iba na lang kayo magpanotaryo. Halatang halata ang pagtataboy nito sa kanila. Hindi na sila nagpumilit pa. Malinaw na ang reaksyon nito ay isang pag-amin. Ngunit wala silang konkretong ebidensya. Habang naglalakad sila palabas ng eskinita, pareho silang dismayado. Tinanggi niya, sabi ni Ariela. Paano na ngayon? At least, kumpirmado na, sagot ni Gabriel. Takot siya. May itinatago siya. Upang gumaan ang kanilang pakiramdam, nagpasya silang dumaan muna sa isang kalapit na tindahan ng mga libro. Habang nagtitingin, para maging mas kapani-paniwala ang kanilang pagpapanggap kanina, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Ariela. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay nagdulot ng kuryente sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila, parehong nagulat, parehong nahihiya. May isang koneksyon na nabuo sa pagitan nila na higit pa sa pagkakaibigan, isang bagay na pareho nilang hindi pa handang pangalanan. Binitawan ni Gabriel ang kamay niya. Sorry, para sa role kanina. Tumangulang si Ariela, ngunit ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Paglabas nila ng bookstore, habang nag-aabang ng masasakyan, napatingin si Ariela sa kabilang kalsada. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Leah. Pero hindi yon ang nakapagpatigil sa kanya. Papasok si Leah sa isang pawn shop, isang kilalang sanglaan. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang maliit na kahon ng alahas na pamilyar kay Ariela. Iyon ang kahon kung saan niya itinatago ang mga hikaw at pulseras na regalo sa kanya ni Leo noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Bakit isinasangla ni Leah ang mga alahas na yon? Hindi ba't dapat ay nasa maganda itong kalagayan sa piling ni Leo? Anong nangyayari? Ang imahe ni Leah na papasok sa sanglaan ay hindi maalis sa isip ni Ariela. Bakit? Kung totoong masaya at financially stable na sila ni Leo,
Bakit niya kailangang magsangla ng mga alahas na hindi naman sa kanya? Baka may problema sila sa pera, sabi ni Ariela kay Tita Beth ng gabing iyon habang tinutulungan niya itong magtupi ng mga damit. Posible, sagot ng tiyahin. Kaya pala nagmamadali si Leo na makuha ang bahay. Baka kailangan niyang ibenta o isangla. Ang hinala ay unti-unting nabubuo sa isip ni Ariela. Ang lahat ng ginagawa ni Leo, ang pagpapaalis sa kanya, ang pagpeke sa waiver, ang pagkuha sa medical records niya, lahat ay senyales ng desperasyon. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa karinderya, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang secret texter. Pero ngayon, hindi na ito litrato o maikling mensahe. Isang link sa isang news article online. Local developer faces bankruptcy after failed resort project. Nang buksan ni Ariela ang article, nanlaki ang mga mata niya. Ang developer na tinutukoy ay ang maliit na kumpanya ni Leo. Nakasaad doon na nalugi ng malaki si Leo sa isang investment sa isang resort sa probinsya. Halos lahat ng pera niya ay naipit doon. Ang tanging natitirang malaking asset niya ay ang bahay nila. Ang bahay na pilit niyang inaangkin. Biglang nagliwanag ang lahat. Kailangan ni Leo ang bahay para gawing collateral sa utang o para ibenta para mabawi ang nawalang pera. Kaya pala kailangan niyang alisin ang pangalan ni Ariela sa anumang karapatan dito. Kaya pala siya desperado. At si Leah? Naintindihan na rin ni Ariela. Hindi tunay na pag-ibig ang habol ni Leah kay Leo. Ang habol niya ay ang buhay na akala niya ay maibibigay ni Leo. Ang pera, ang status, ang malaking bahay. Ngayong alam na niyang palubog na ang barko ni Leo, nagsisimula na siyang maghanap ng sarili niyang salbabida. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagsasangla ng mga gamit na ninakaw niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ariela. Ang 2 taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit ay hindi pala nagtatagumpay. Sila pala ay nasa gitna ng sarili nilang impyerno na binuo ng sarili nilang kasakiman at kasinungalingan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na karinderya. Ang amoy ng niluluto niyang kare-kare. Ang tunog ng tawanan ng iilang customer. Ang simpleng buhay na meron siya ngayon. Mas mahirap, oo. Ngunit mas totoo, mas payapa. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isa na namang tanong ang pumasok sa isip niya. Sino ang taong ito na nagbibigay sa kanya ng impormasyon? Sino ang nakakaalam ng lahat ng detalye tungkol sa buhay ni Leo? Tila nabasa ng nagte-text ang kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa parehong hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Ariela? Isang boses ng babae ang nasa kabilang linya. Pamilyar. Ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Sino to? Tanong ni Ariela. Ako to, si Clara, ang dating sekretarya ni Leo. Naalala ni Ariela. Si Clara, isang mabait at masipag na sekretarya na bigla na lang tinanggal ni Leo sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas ng walang malinaw na dahilan. Clara, bakit? Bakit mo to ginagawa? Narinig ni Ariela ang isang malalim na buntong hininga. Tinanggal ako ni Mr. Reyes dahil nalaman ko ang tungkol sa pagkalugi niya at ang relasyon nila ni Leah. Ayaw niyang may makakaalam. Tinanggal niya ako ng walang awa, walang separation pay. May sakit ang nanay ko, Ariela. Kailangan ko ng pera noon, pero hindi niya ako pinakinggan. Natahimik si Clara sandali. Matagal na akong nakokonsensya. Alam ko ang ginawa niya sa'yo. Alam ko ang plano niya sa bahay. Panahon na para managot siya. Magkita tayo, sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng determinasyon. May ibibigay ako sa'yo. Isang bagay na tuluyang magpapabagsak sa kanya. Nagkita si Ariela at Clara sa isang tahimik na parke kinabukasan. Ang babaeng kaharap ni Ariela ngayon ay iba sa masayahing sekretarya na nakilala niya noon.
May bakas ng paghihirap at determinasyon sa kanyang mga mata. Salamat sa lahat ng tulong mo, Clara. Simula ni Ariela. Wala yon. Pareho tayong biktima ng kasakiman niya. Sagot ni Clara. Inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa. Nandito ang lahat. Ano ang laman niyan? Isang audio recording. Paliwanag ni Clara. Bago niya ako tanggalin, nag-install ako ng voice-activated recorder sa ilalim ng mesa niya para protektahan ang sarili ko. Hindi ko inasahang ito ang marirecord ko. Ikinuwento ni Clara na ang nasa recording ay ang buong pag-uusap ni Leo at ng notaryo na si Robles. Malinaw na maririnig doon ang plano nila kung paano ipipirma kay Ariela ang waiver nang hindi nito namamalayan, ang usapan tungkol sa bayad na matatanggap ni Robles at ang pagtawa ni Leo habang sinasabing, wala namang alam sa mga ganito yon, masyadong nagtitiwala. Ang USB ay ang huling baraha, ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Gamitin mo yan, Ariela, sabi ni Clara, para sa ating dalalawa, para sa lahat ng niloko niya. Niyakap ni Ariela si Clara ng mahigpit. Maraming salamat. Dala ang ebidensya, pakiramdam ni Ariela ay kaya na niyang harapin ang anumang ibato sa kanya ni Leo. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na galaw nito. Isang araw bago ang unang hearing para sa kasong libel, isang opisyal na sulat ang dumating mula sa korte, hindi para kay Ariela, kundi para sa abogada niya. Isang mosyon na isinumite ng kampo ni Leo. Motion to dismiss on the grounds of mental incompetence. Nang ipaliwanag ng abogada niya ang ibig sabihin noon, nanlamig ang buong katawan ni Ariela. Hinihiling ng kampo ni Leo sa korte na i-dismiss ang anumang kaso na isinampa ni Ariela at ipawalang bisa ang kaniyang testimonya sa kasong libel dahil daw siya ay mentally and emotionally unstable at incapable of sound judgment pagkatapos ng kaniyang operasyon. At ang kanilang ebidensya, ang kopya ng kaniyang medical records na sa hindi malamang dahilan ay nakuha pa rin nila. Ginamit nila ang mga salitang tulad ng post-operative trauma at hormonal imbalance para palabasin na ang lahat ng ginagawa ni Ariela, ang pag-alis sa bahay, ang pagtatayo ng karinderya, ang paglaban sa korte, ay gawa ng isang taong wala sa tamang pag-iisip. Ito na ang pinakamasakit sa lahat. Ang kaniyang pinakamatinding kahinaan, ang sakit ng pagkawala ng kakayahang maging ina, ay ginagamit ngayon para ipinta siya bilang isang baliw. Nang gabing iyon, hindi kumain si Ariela. Hindi siya nagsalita. Nakaupo lang siya sa isang sulok ng sala ni Tita Beth sa dilim. Ang lahat ng lakas na inipon niya ay tila biglang nawala. Paano niya lalabanan ng isang bagay na kahit siya ay pinagdududahan? Paano kung totoo? Paano kung ang sakit ay tuluyan na ngang bumaliw sa kanya? Naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Umupo lang ito sa tabi niya, sa gitna ng dilim at katahimikan. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita si Ariela. Ang boses ay basag. Paano kung tama sila, Gabriel? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, kinuha nito ang kamay ni Ariela at mahigpit na hinawakan. Nandito ako. Sabi lang nito, hindi ka nag-iisa. Ang simpleng presensya niya, ang init ng kanyang kamay, ang tahimik na suporta, iyon ang nagsilbing angkla para kay Ariela. Ang kanyang sakit ay totoo, ang kanyang galit ay totoo, at ang kanyang laban ay totoo. Hindi siya baliw, siya ay nasaktan. At ngayon, handa na siyang lumaban hanggang sa huli. Dumating ang araw ng hearing. Pumasok si Ariela sa courtroom na may bigat sa dibdib, ngunit may taas noo. Sa kabilang panig, nakita niya si Leo at ang abogado nito, parehong may kampanteng ngiti sa labi. Si Leah ay nakaupo sa likuran, tila nanonood ng isang palabas. Tumayo ang abogado ni Leo. Your Honor, we have submitted a motion to dismiss,
Simula nito, we have medical records proving that the complainant, Mrs. Ariela Reyes, has been suffering from severe emotional distress and psychological instability following a major surgery. Her actions are erratic, and her testimony, therefore, is unreliable. Habang nagsasalita ang abogado, nakatingin si Ariela sa huwes. Isang matandang babae na may seryosong mukha. Nakikinig ito ng mabuti, tumatango-tango. At sa bawat tango ng huwes, lalong lumalawak ang ngiti sa labi ni Leo. Pakiramdam ni Ariela, ito na ang katapusan. Ang bawat salita ng abogado ni Leo ay parang maliliit na dagom na tumutusok sa pagkatao ni Ariela. Pinakinggan niya kung paano ginamit ang mga terminong medikal para gawin siyang isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa loob ng courtroom. Ang iba ay may halong awa, ang iba ay may paghusga. Therefore, Your Honor, pagtatapos ng abogado ni Leo, we move that all testimonies from Mrs. Reyes be considered inadmissible. Umupo ito na may ngiting tagumpay. Si Leo ay tumingin kay Ariela at bahagyang ngumisi, isang nangising nagsasabing, "Tapos ka na." Tumayo naman ang abogada ni Ariela. Kalmado ito. "Your Honor," panimula niya, "totoo pong dumaan sa isang napakasakit na operasyon at personal na trahedya ang aking kliyente. At sino mang babae sa kalagayan niya ay makakaramdam ng matinding kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ay hindi katumbas ng kabaliwan. Ang pagtangis ay hindi senyales ng pagiging unreliable." Humarap ang abogada sa huwes. Ang kampo ng akusado ay gustong palabasin na mahina ang pag-iisip ng aking kliyente. Pero ang lahat ng ebidensya ay magpapakita ng kabaligtaran. Nasa gitna ng kaniyang pinagdadaanan, si Mrs. Reyes ay nagpakita ng pambihirang katatagan. Nagtayo siya ng sarili niyang negosyo. Hinarap niya ang panghuhusga ng komunidad. At higit sa lahat, gumawa siya ng paraan upang hanapin ang katotohanan. Tumingin ang abogada sa direksyon ni Leo. Ang tunay na tanong dito, Your Honor, ay hindi kung unstable ba si Mrs. Reyes. Ang tanong ay, bakit ganito na lang katindi ang takot ni Mr. Reyes sa testimonya ng kaniyang asawa? May narinig na bulungan sa loob ng silid. Your Honor, meron po kaming isang ebidensya na magpapatunay hindi lang sa kredibilidad ng aking kliyente, kundi pati na rin sa krimen ng panloloko na ginawa ng panig ng akusado. Nagbigay ng senyas ang abogada. Isang maliit na speaker ang inilagay sa harap ng korte. "We would like to play an audio recording, Your Honor." Nag-object ang abogado ni Leo, ngunit huli na ang lahat. Pumayag ang huwes. Sa isang iglap, ang buong courtroom ay napuno ng boses ni Leo. "Wala namang alam sa mga ganito yon. Masyadong nagtitiwala. Pirma lang ang kailangan ko. Robles, siguraduhin mong hindi niya mababasa ang laman." Sumunod ang boses ni Robles. "Walang problema. Basta't ayon sa napag-usapan ng bayad, siguraduhin mo lang na hindi na yan babalik pa sa bahay na yan." Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang kampanteng ngiti sa mukha ni Leo ay biglang naglaho, napalitan ng pamumutla. Tumingin siya sa paligid, tila naghahanap ng matatakasan. Si Leah, na nakaupo sa likuran, ay dahan-dahang tumayo, hindi makapaniwala sa narinig. "Your Honor," muling sabi ng abogada ni Ariela, "that was the sound of fraud. That was the sound of a conspiracy. Hindi yan tunog ng isang unstable na asawa. Yan ang tunog ng isang biktima na niloko ng sarili niyang asawa sa panahong siya ay pinakamahina." Pinatayo ng huwes si Ariela. "Mrs. Reyes, may gusto ka bang sabihin?" Tumayo si Ariela. Nanginginig ang mga tuhod, ngunit ang kaniyang boses ay buo at matatag. Tumingin siya hindi kay Leo, kundi sa huwes. "Your Honor, tinanggal po nila sa akin ang pagkakataong maging ina. Ginamit nila ang sakit na yon para tanggalin sa akin ang aking tahanan. At ngayon, gusto nilang gamitin ulit ang sakit na yon para tanggalin sa akin ang aking boses
at ang aking dignidad. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako baliw. Nasaktan lang po ako. At ang paglaban ko ngayon ay hindi na lang para sa bahay. Para na po ito sa lahat ng babaeng minaliit at inabuso dahil sa tingin nila ay mahina tayo. Naninindigan po ako para sa katotohanan. Pagkaupo niya, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ano man ang maging desisyon, nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Nagkatinginan ang mga mata nila ni Gabriel na nakaupo sa likuran. Isang tingin na puno ng paghanga at suporta. Tumayo ang huwes. Ang kaninang seryosong muka ay may bahid na ng galit. The motion to dismiss is denied, mariin niyang sabi. Based on the evidence presented, this court finds probable cause for the crimes of falsification of public documents and estafa through deceit against Mr. Leo Reyes and Attorney Roman Robles. Nag-utos ang huwes sa mga pulis. Mr. Reyes, you are under arrest. Napatayo si Leo. No, this is a mistake. Pero huli na ang lahat. Dinala siya ng mga pulis papalabas ng courtroom. Habang dumadaan sa tapat ni Ariela, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mata ni Leo, wala nang yabang. Tanging takot at pagkagapi na lang ang natira. Tumingin si Ariela sa likuran. Nakita niya si Leah, nakatayo, tulala. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na tumalikod si Leah at naglakad papalabas. Iniwan si Leo sa kanyang kapalaran. Tapos na ang laban. At sa wakas, nanalo ang katotohanan. Paglabas ni Ariela sa courtroom, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang bigat na matagal niyang pinasan sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Tita Beth at ng isang ngiti mula kay Gabriel na nagsasabing, "Nagawa mo." Sa mga sumunod na linggo, naging mabilis ang mga pangyayari. Ang kasong libel laban kay Ariela ay tuluyan ng ibinasura. Si Leo ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Ngunit ang kasong kriminal na isinampa laban sa kanya at kay Robles ay nagpapatuloy. Ang bahay, sa utos ng korte, ay pansamantalang ibinalik sa pangangalaga ni Ariela habang dinidinig ang kaso ng pag-aari. Dumating ang araw na kailangan niyang bumalik. Hindi bilang isang bisitang pinatalsik, kundi bilang ang tunay na may-ari. Kasama niya si Tita Beth at si Gabriel. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng kalungkutan at pagpapabaya ang sumalubong sa kanila. Ang dating masaya at maayos na tahanan ay magulo. May mga bote ng alak sa lamesa at ang mga gamit ay tila hindi inililigpit. Malinaw na umalis nang nagmamadali ang mga huling nakatira dito. Naglakad si Ariela sa bawat sulok ng bahay. Ang sala, kung saan sila dating nanonood ng TV. Ang kusina, kung saan niya ipinagluluto si Leo. Ang kwarto, kung saan binuo ang mga pangarap at winasak ang mga tiwala. Walang luha, wala nang sakit. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang pagkalayo na tila pinagmamasdan niya ang buhay ng ibang tao. "Anong plano mo dito?" tanong ni Gabriel habang nakatayo sila sa gitna ng sala. "Hindi ko alam," pag-amin ni Ariela. "Masyadong maraming alaala, masasaya, pero mas marami ang masasakit." Naglakad siya papunta sa hardin sa likod bahay at doon nakita niya ito. Ang puno ng sampagita na itinanim niya para sa kanyang ina. Sa kabila ng pagpapabaya, namumulaklak pa rin ito. Ang maliliit at puting bulaklak ay nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin. Lumapit siya at pumitas ng isang bulaklak. Inamoy niya ito. Ang amoy na yon ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang ina, sa mga payo nito tungkol sa katatagan at pagpapatawad. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng desisyon. "Ibebenta ko," sabi niya kay Gabriel at Tita Beth. "Kailangan kong magsimula ulit sa isang lugar na walang anino ng nakaraan." Ngumiti si Tita Beth. "Tama yan, anak. Ang tunay na tahanan ay hindi pader at bubong. Nasa puso yan." Habang nag-uusap sila,
Isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng hardin. Si Leah, payat ito, magulo ang buhok. Wala na ang dating yabang at kislap sa kaniyang mga mata. Ang suot nitong damit ay simple lang, malayo sa mga mamahaling bestida na dati niyang ipinagyayabang. Natigilan silang lahat. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas na tanong ni Tita Beth. Hindi sumagot si Leah. Nakatingin lang ito kay Ariela at unti-unti nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata nito. "Ariela," sabi ni Leah, ang boses ay basag at nanginginig. "Patawarin mo ako." Hindi kumibo si Ariela. Hinintay lang niya ang sasabihin nito. "Nainggit ako sa'yo." Pagpapatuloy ni Leah habang humahagulgol. "Simula pa lang, inggit na inggit ako. Sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pagmamahal na nakukuha mo. Akala ko, kapag nakuha ko si Leo, kapag nakuha ko ang bahay na to, magiging masaya ako. Pero hindi." Ikinuwento ni Leah na iniwan na siya ni Leo matapos makuha ang halos lahat ng natitirang pera nito para sa piyansa. Iniwan siya ni Leo na mag-isa. Walang pera, walang bahay, walang kaibigan. "Nagsisisi ako, Ariela, sa lahat-lahat. Patawarin mo ako, parang awa mo na." Lumuhod si Leah sa damuhan, umiiyak. Tiningnan ni Ariela ang babaeng minsan niyang tinuring na kapatid. Ang babaeng nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Nakita niya ang isang taong wasak at nag-iisa. Walang galit na natira sa puso ni Ariela. Wala ring awa. Ang naroon lang ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi lumapit si Ariela kay Leah. Hindi rin niya ito inabutan ng kamay para tumayo. Nanatili lang siyang nakatayo. Hawak ang bulaklak ng sampagita. "Tumayo ka, Leah." Mahinahon, ngunit walang emosyon na sabi ni Ariela. Dahan-dahang tumayo si Leah. Ang muka ay basang-basa ng luha. Naghihintay. Nag-aabang ng salitang, "Pinapatawad na kita." Pero hindi iyon ang lumabas sa bibig ni Ariela. "Hindi ko alam kung kaya na kitang patawarin ngayon." Pag-amin ni Ariela. "Siguro, balang araw, pero sa ngayon, ang kaya kong ibigay sa'yo ay ang pagpapalaya sa sarili ko." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leah. "Hindi na ako magtatanim ng galit. Hindi na ako mag-iisip ng paghihiganti. Dahil ang paggawa noon ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na ikaw ang mamatay. Tapos na ako dyan. Pinalalaya ko na ang sarili ko sa sakit na idinulot mo. Umalis ka na, Leah, at magsimula ka ulit sa tamang paraan." Mayroong pinalidad sa boses ni Ariela. Tumango si Leah, walang masabi. Tumalikod ito at naglakad paalis. Dala ang bigat ng kaniyang mga pagkakamali. Hindi siya pinatawad, ngunit nabigyan siya ng pagkakataong umalis. Para kay Ariela, iyon na ang pinakamalaking bagay na maibibigay niya. Nang makaalis si Leah, nilapitan siya ni Gabriel. "Tama ba ang ginawa ko?" tanong ni Ariela. "Ginawa mo kung ano ang kailangan mong gawin para sa sarili mo," sagot ni Gabriel. At iyon ang pinakatama. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Ariela. Ibinenta niya ang bahay. Ang perang nakuha niya ay hinati niya sa dalawa. Ang kalahati ay ibinigay niya sa abogadong tumulong sa kanya para ipamahagi sa mga pro bono cases nito bilang pasasalamat. Ang natitirang kalahati ay ginamit niyang puhunan. Ang maliit niyang karinderya ay lumago. Mula sa isang lamesa, naging 5. Kumuha siya ng isang katulong para sa paghuhugas ng pinggan. Ang kaniyang mga lutong bahay ay naging bukambibig sa kanilang lugar. Ang karinderya ni Ariela ay naging isang lugar na hindi lang nagbebenta ng pagkain, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng isang tahanan. Si Gabriel ay palaging nasa tabi niya, hindi bilang isang manliligaw na nagmamadali, kundi bilang isang kaibigan at kasangga. Tinutulungan siya sa mga simpleng bagay, pag-aayos ng sirang gripo, pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, at higit sa lahat, ang pakikinig sa kanyang mga kwento sa pagtatapos ng isang nakakapagod na araw. Isang hapon,
Dumating si Gabriel sa karinderya, pero hindi para kumain. May dala siyang malaking rolyo ng papel, tulad noong una silang magkita. Inilatag niya ito sa isang malinis na lamesa. Isa itong architectural plan, isang blueprint. Ano to? Tanong ni Ariela. Isang bahay, sabi ni Gabriel. Ang mga mata ay kumikinang. Hindi malaki, sapat lang. May 2 kwarto. May malawak na kusina, dahil alam kong doon ka pinakamasaya. At may maliit na hardin sa labas. Itinuro niya ang isang espasyo sa plano. Para sa mga sampagita mo. Napatingin si Ariela kay Gabriel, ang puso niya ay puno ng pagtataka at pagmamahal. Para kanino yan? Para sa atin sana. Mahinang sabi ni Gabriel. Kung papayag ka, gusto kong itayo to, Ariela. Kasama ka. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, ay naglaho sa sandaling iyon. Ang kaharap niya ay isang lalaking hindi nangangako ng kayamanan, kundi ng isang tahanang itatayo nila ng magkasama. Mula sa pundasyon, kumuha si Ariela ng isang plato. Nagsandok siya ng bagong lutong adobo, ang paborito ni Gabriel. Inilapag niya ito sa harap nito. Ito ang pundasyon ng bago nating bahay. Sabi niya, may mga luha ng saya sa kaniyang mga mata. Ngumiti si Gabriel. Habang papalubog ang araw at ang ilaw sa karinderya ay nagsisimula ng magbigay liwanag, magkasama nilang pinagsaluhan ang pagkain sa gitna ng mga pangarap na muli nilang bubuuin. Ilang taon ang lumipas. Ang karinderya ni Ariela ay hindi na lang isang maliit na pwesto sa tabi ng kalsada. Naging isang respetadong kainan ito sa barangay, kilala sa mga masasarap na lutong bahay at sa mainit na pagtanggap. Bawat kanto ng kainan ay tila nagsasabi ng kwento ng isang babaeng bumangon. Si Ariela, na ngayon ay ginang na ni Gabriel, ay hindi na ang babaeng takot at nagdududa. May kislap sa kaniyang mga mata, kislap ng kapayapaan at pag-asa. Ang bahay na pinangarap ni Gabriel, ang bahay na pinagtuunan nila ng pansin sa bawat detalye, ay naitayo na. Hindi ito kasing laki ng dati niyang bahay, ngunit mas malaki ang pagmamahal at kaligayahan sa bawat sulok nito. Doon, sa kanilang bagong tahanan, ang pangarap ni Ariela na maging isang ina ay nagkatotoo rin sa isang paraang hindi niya inaasahan. Isang batang babae, may maliliit na mata na puno ng kuryosidad, ang ngayon ay tumatawag sa kanya ng mama. Ang pag-aampon ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng anak, kundi nagbigay din sa bata ng isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang uri ng pagmamahal na kay Ariela ay ipinaglaban at itinayo muli. Kumalat ang balita tungkol kay Leo. Matapos ang mahabang paglilitis, napatunayan siyang nagkasala at nakulong ng ilang taon. Nang lumabas siya, halos wala na siyang natira. Wala ng liya, wala ng pera, at walang bahay. Minsan, nakakarinig si Ariela ng mga kwento tungkol sa kanya na tila isang anino ng dating Leo. Sa tuwing maririnig niya iyon, hindi galit ang kanyang nararamdaman, kundi isang malalim na pagkaunawa. Naramdaman niya ang awa, ngunit hindi na ang pait. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Isang hapon, habang nagdidilig si Ariela ng mga tanim na sampagita sa hardin ng bago nilang bahay, nilapitan siya ng kaniyang anak. Mama, paano po magtanim ng sampagita? Tanong ng bata. Ngumiti si Ariela. Lumuhod siya. Inakay ang anak. Tingnan mo anak, kailangan ng lupa, tubig at sikat ng araw. Pero higit sa lahat, kailangan mo ng pagmamahal at tiyaga. Habang tinuturuan niya ang kanyang anak, naramdaman ni Ariela ang mainit na yakap ni Gabriel sa kanyang likuran. Tumingin sila sa kanilang hardin, sa kanilang bahay at sa kanilang anak. Ito ang kanyang buhay. Ito ang bunga ng kanyang paglaban. Ang kwento ni Ariela ay isang paalala sa ating lahat. Hindi lahat ng tahanan ay gawa sa bato
at semento. Ang pinakamatibay na tahanan ay siyang itinayo sa pundasyon ng pagmamahal sa sarili, pinatibay ng dignidad, at pinuno ng pag-asang laging may bagong umagang darating. Hindi man natin mababago ang nakaraan, pero palagi tayong may kapangyarihang hubugin ang ating kinabukasan. Dahil ang puso ng isang babae, sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, ay laging may kakayahang bumangon, laging may kakayahang magmahal, at laging may kakayahang magtayo ng sarili niyang tahanan na puno ng tunay na kaligayahan.